Ako po si Earl, 30 years old. Nangyari ang nakakatakot kong karanasan noong ako'y 25 pa lamang. Sa edad na 25 ay mabilis na akong nakapag-decide na magpakasal. Meron akong long-time girlfriend at tawagin niyo na lang po siyang Annette. Since high school ay magkarelasyon na kami. Isang mahinhin, maganda at masipag na babae si Annette. Wala kang mapipinta sa kanya, kaya never pumasok sa isip ko ang magloko. Lagi kong sinasabi sa kanya na hindi ko yun gagawin dahil mahal ko siya. Buo naman ang tiwala niya sa akin. Feeling ko kasi ay hindi ko talaga siya kayang lokohin. Pero mali ako. Pagkatapos naming magpakasal, ay napalipat ako sa Maynila dahil sa trabaho. Isa po kasi akong engineer. Pinipilit ko siyang sumama sa akin sa Maynila. Pero ayaw niya. Stay lang daw siya sa probinsya at hihintayin na lang niya ang off ko tuwing weekends. Dahil nga sa buo ang tiwala niya, kaya okay lang sa kanya na magkalayo kami. Maayos naman po ang takbo ng aming relasyon. Umuwi ako tuwing day off ko para magkasama kami kahit 2 beses lang sa isang linggo. Dumating ang araw na may nakilala ako sa trabaho. Bago po siya sa company namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Marie. Mabait din siya at maganda. Una ay magkatrabaho lang hanggang sa nagkapalagayan na kami ng loob. Nilihim ko sa kanya na meron na akong asawa. Araw-araw kaming magkasama sa trabaho. Kaya hindi ko namamalayan na nahuhulog na pala ako sa kanya. Dumating na ako sa punto na nagsisinungaling na ako kay Annette. Hindi na din ako umuwi kada off para lang makasama ko si Marie. In short, nagloko po ako. Masaya lang kaming magkasama, tsaka andun yung kilig. Dumating na sa punto na madalas na kaming nag-aaway ni Annette dahil hindi na nga ako umuwi kada weekends. Madami akong rason sa kanya. Halos araw-araw na ata kaming nag-aaway. Pero mas gusto ko yun dahil nagkakaroon ako ng oras at rason para hindi siya kausapin. Dumating ang araw na walang paramdam sa akin ang asawa ko. Hindi ako nakakaramdam ng lungkot dahil andyan si Marie. One time ay lunch break nun. Inaya ako ni Marie na kumain sa labas. Araw-araw naman namin yun ginagawa. Hindi ko alam na sa araw-araw naming magkasama ay meron na palang nakakahalata na katrabaho namin. Siyempre, may asawa nga naman. Pero may ibang aura silang nakikita sa akin. Para daw akong in love. Yung cowork ko na yon na itago na lang natin sa pangalang Amira ang siyang nagsumbong sa asawa ko na meron daw lumalandi sa akin sa trabaho. Tinawagan ko ang asawa ko. Kinamusta ko siya pero nagulat ako sa sinabi niya. Ano na naman bang kalokohan ang sasabihin mo? Alam ko na lahat at wala ka nang dapat aminin. Kasabay nun ay binabana niya ang tawag. Pagkatapos nun ay ilang buwan ko nang hindi matawagan si Annette. Hindi din naman ako makauwi. Dala na din ng takot. Dahil mukhang alam na niya kung ano ang pinagagagawa kong kalokohan. Simula po noon ay may kung ano-anong masasamang nangyayari sa akin. Gabi-gabi akong binabangungot. Araw-araw akong nakakakita ng itim na pusa. Tapos iba ang tingin sa akin. Meron pa yung dudungaw lang ako sa bintana ay merong matandang babaeng nakatingin sa akin. Maraming beses na ganun. Dumating ang araw na hindi pumasok sa trabaho si Marie.
Agad akong nag-alala sa kanya. Tinatawagan ko pero ayaw naman itong sagutin. 1 linggo din atang hindi siya nakapasok. Sa sobrang tagal niyang wala, ay hindi ko mapigilan na kamustahin siya. Pinagtanong ko pa sa HR namin kung saan siya nakatira. Kaya naman ni-ready ko ang sarili ko at bumili ako ng mga prutas at bulaklak para sa kanya. Pagdating ko sa kanila ay nakita ko na naman ang itim na pusa. Andun lang sa labas ng bahay nila. Nagulat ako dahil ganun pa din ang tingin nito sa akin, katulad nung lagi kong nakikita sa daan. Pinapasok ako ng nanay niya. Tinanong ako nito kung ako ba ang kasintahan ng anak niya at napao naman ako. Pinaupo muna ako nito sa sala at ibinaba ko na din ang mga dala kong prutas at bulaklak. Maya-maya ay lumabas na si Marie galing sa kwarto nito. Meron siyang balabal at tinatakpan nito ang mukha niya at dahan-dahan siyang umupo. Tinanggal niya ang balabal at nagulat ako sa nakita ko. Tadtad ng kung anong sugat ang mukha ni Marie. Mapula ito at merong mga langib. Mangiyak-ngiyak pa ito. Hindi lang sa muka, pati na rin sa buong katawan. Nakapagpa-check up na daw si Marie at kahit ang mga doktor na kumonsulta sa kanya ay hindi alam kung anong sanhi ng sakit nito. Nakainom na din siya ng kung anong gamot pero hindi daw ito tumatalab. Ilang gabi na din daw may kung anong masamang panaginip ang kanyang nararanasan. Merong babaeng matanda daw ang sumasakal sa kanya. May mga araw din na parang may kung anong bumubulong sa kanya. Kaya sinabihan na ako ni Marie na magsabi daw ako ng totoo sa kanya at huwag ko daw siyang lukuhin. Dahil ang sabi daw ng bumubulong sa kanya ay, "May asawa na yang kinakalantari mo." nagulat ako dahil hindi ko alam at papaanong merong ganun nabubulong sa kanya. Pero dahil naawa ako, kaya napaamin ako. Humingi ako ng paumanhin dahil niloko ko siya. Pagkatapos noon ay pinalis na ako ni Marie at mas lalo daw sumasama ang pakiramdam nito dahil sa akin. Ayaw ko pa sanang umalis, kaso ramdam ko ang galit niya. Magulo ang isip ko at hindi alam ang gagawin. Malungkot ako sa trabaho dahil wala ang babaeng nagpapasaya sa akin. Alam kong mali, may asawa ako, pero ibang babae ang nasa isip ko. Maya-maya ay nakaramdam ako na para akong nahihilo. Tumayo ako at unti-unting nanlabo ang aking paningin. Pero bago ko tuluyang maipikit ang aking mga mata, ay nagpakita na naman sa akin ang babaeng matanda. Galit ang tingin nito sa akin at pagkatapos ay ngumiti. Pagmulat ko ay nakahiga na ako sa kama sa klinik. Nawalan daw ako ng malay, sabi ng nurse. Normal naman daw ang BP, baka napagod lang daw. Tapusin ko lang daw ang shift ko at pwede na akong umuwi. Habang pauwi ako ay nakita ko na naman sa di kalayuan ng matandang babae. Tumakbo ako para puntahan siya, pero agad nagbago ang anyo nito at naging kulay itim na pusa. Napagtanto ko na ang matanda at ang pusang lagi kong nakikita ay iisa. At yung pusa din na yon ang nadatnan ko sa labas ng bahay nila Marie. Napaisip pa ako kung ano yon. Aswang ba? Engkanto? Hindi ko alam.
Nakarating ako ng apartment na litong-lito. Maya-maya ay nakaramdam ako ng pangangate sa aking katawan, kaya dumiretso ako sa harap ng salamin. Paghubad ko ay nagulat ako dahil ang dami kong pantal, ang katikate. Habang kinakamot ay ramdam ko na parang mas lalo pa itong dumadami. Dali-dali kong kinuha ang cellphone ko para tawagan ang kaibigan kong si Damian. Agad naman itong dumating. Sabi ko sa kanya ay tulungan niya akong dalhin sa ospital dahil parang nahihilo din ako at muntikan na naman akong matumba. Nang makita ako ni Damian ay sinabi nito na hindi daw doktor ang kailangan ko, kundi isang albularyo. May kakilala daw siyang kapitbahay niya na magaling daw na albularyo. Pero kinabukasan pa daw ito makakapunta. Tiniis ko ng isang gabi ang pangangate. Humarap ulit ako sa salamin at nakita kong pati mukha ko ay meron na ding pantal. Pag kinamot ay nagiging sugat. Katulad ito ng sakit ni Marie. Nang maya-maya ay lumabas sa salamin ang refleksyon ng isang matandang babae. Hindi pwedeng dalawa. Isa lang. Makonsensya ka naman. Sa gulat ko ay binato ko ang salamin, dahilan para mabasag ito. Kinuha ko ang phone ko at paulit-ulit kong tinatawagan ng asawa ko. Pero ayaw niya pa ding sagutin. Sunod kong tinawagan si Marie. Pero pati siya ay ayaw din akong makausap. Kinaumagahan ay dumating si Damian kasama ang sinasabi niyang magaling na albularyo. Nagulat ito at sabi ay kaparehas ko daw ang isang babae na pinuntahan niya kahapon. Tad-tad na din ng sugat ang buong katawan noong babae at sumusuka na din ito ng kung ano-ano. Naisip ko bigla si Marie at tama ako. Sabi ng albularyo ay kabit daw kasi yung babae, kaya pinakulam ng legal na asawa. Hindi na lang ako nagsalita. Nagsimulang mag-orasyon ng albularyo at nagulat ako nang bigla niyang sinabing, "Ikaw na naman? Nagkita pa lang tayo kahapon, di ba?" Sabay humarap sa akin ng albularyo at ang sabi niya, ako daw pala ang asawa nung nagpakulam sa kabit. Ang asawa mo ang nagpakulam sa inyo. Mukhang galit na galit siya sa ginawa mong pagtataksil. Ano pong pwede kong gawin para mapatawad po ako ng asawa ko? Para matigil na to lahat at para gumaling na din si Marie. Itanong mo sa sarili mo, sa puso mo kung sino talaga ang mas matimbang. Ang paghingi ng tawad sa personal ay makakatulong ng malaki. Kinabukasan ay pinuntahan ko si Marie sa bahay nila. Lumuhod ako sa kanya at humingi ng tawad sa aking ginawa. Umiiyak lang siya habang nagulat din dahil sa nangyari din sa akin. Bumalik ka na sa asawa mo dahil siya ang mas may kailangan ng paghingi mo ng tawad. Umuwi ako ng probinsya, dala ang pagsisisi sa panloloko ko at pagsisinungaling sa asawa ko. Mahigit ilang buwan akong hindi umuwi. Tiniis ang hindi makita ang asawa ko para lang sa isang babae. Ngayon ay nakahanap ako ng katapat. Pagkakamali ko ito kaya hindi ako mahihiyang humingi ng tawad sa kanya. Hinihintay ako ni Annette at laking gulat ko dahil katabi niya ang matandang babae na lagi kong nakikita.
Siya nga pala ang kapatid ng lola ko. Napatingin ako sa matanda. Inamin din ni Annette na mangkukulam ang lola niya at tinutusan niya itong manmanan ako sa malayo para malaman ang rason bakit nagsinungaling ako sa kanya ng maraming beses. At ang lola din niya ang may kagagawan ng lahat. Lumuhod ako at humingi ng tawad. Halos maubos na ang luha ko kakaiyak. Mahal ko si Annette. Alam niya yon. Natukso lang ako at nangulila sa kanya dahil magkalayo kami. Pero aaminin ko na napamahal na din sa akin si Marie. Umiyak si Annette. Ramdam niya daw na mahal ko si Marie. Kaya nakapagdesisyon na siya kaagad. Nakipaghiwalay po sa akin ang asawa ko. Kahit humingi ako ng tawad ay ayaw niya itong tanggapin. Nagmamakaawa ako pero huli na ang lahat. Pasalamat ka, mahal ka ng apo ko. Kung hindi ay mas malala pa dyan ang makukuha mo. Kung ako lang ang magdedesisyon ay matagal ko na kayong tinapos. Kayo ng kabit mo. Wika ng matandang mangkukulam. Bumalik ako sa Maynila, dala ang natitirang gamit ko sa bahay nila Annette. Buo na ang desisyon niya na makipaghiwalay. Paunti-unti ay nawawala ang pangangati sa buong katawan ko. Hindi ko na din tinawagan at tinext pa si Marie. Hindi na din siya pumasok sa trabaho. At sana ay gumaling na din siya. Hanggang ngayon ay wala na akong balita pa sa kanya. Pinagpatuloy ko po ang buhay ko dito sa Maynila. Hindi na po ako naghanap ng iba. Paulit-ulit ko pa ding tinatawagan ng ex-wife ko na baka sakaling napatawad niya ako at bumalik siya sa akin. Naghihintay pa rin ako sa kanya. Hanggang ngayon ay may nakikita pa din akong itim na pusa sa labas. Umaasa ako na kaya lagi yun nasa paligid ko ay minamanmanan pa din ako ng asawa ko. Iniisip ko na baka yun ang matandang mangkukulam at lola ng asawa ko.